gamitin po niyo to edify the church. Diba? Para sa kanilang pakinabangan at sa kanilang ikatitibay. Kaya nga ang sabi niya, Apostol Pablo sa verse 14, no? Now, brothers and sisters, if I come to you and speak in tongues, no? Kung ako'y pupunta sa inyo at magsasalita ako ng iba't ibang wika, what good will I be to you? Anong pakinabangan nito sa inyo? Diba? Kung magsasalita ako, halimbawa ng iba't ibang wika, hindi niyo naman maintindihan, hindi ko rin maipapaliwanag, anong pakinabang nito sa inyo? Bako? Tumibay ba kayo? Nakinabang ba kayo doon sa ginawang speak in tongues? May pag-ibig ba ako? May pakialam ba ako sa inyong kapakanan para kayo'y matuto o tumibay sa pananampalataya? Di ba? Ano po ang sagot? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Anong pakinabang nito sa inyo? Unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction. Diba? Maliban na, kung magbigay ako ng pahayag, mga karunungan, mga propesiya, o magturo ako sa inyo. Yung sa mga bagay na yun, mas mapapakinabangan pa kayo. No? Kaysa naman magsalita ako ng iba't ibang wika na hindi ko naman maipapaliwanag, magiging barbaro ako sa inyong pandinig. At kayo din naman, magiging barbaro sa akin sapagkat iisipin kung hindi nyo ko na iintindihan. Barbaro kayo sa aking paningin. Barbaro rin naman ako sa inyong paningin dahil hindi nyo ko na iintindihan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa konteksto nitong sulat niya sa mga taga-Korinto. So, sa bagay ba na yun, may pag-ibig, may pakialam ba, may iniisip ba yung kapakanan ng iglesia? Gusto niya bang pagtibayin kung gano'n lang ang gagawin? Kaya ang sabi niya po, you are just a resounding gong and a clanging cymbal. Patingaw-ngaw na ingay. Ganun lang ang katumbas niya. Sapagkat walang pag-ibig. No? Basta't masikap ka lang gumawa ng iyong kaloob na pagsasalita ng iba't ibang wika. Ganun po yung pagtuturo niya Apostol Pablo. Sa verse 9, so it is with you, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? You will just be speaking into the air. Sa 14, verse 9 sa Tagalog, gayon din naman kayo, kung hindi pinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paano matatalos ang inyong sinasalita? Diba? Paano malalaman ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Useless sayang lang yung pagsasalita mo kung hindi naman naiintindihan. Hindi mo iniisip yung kapakanan ng nakikinig sa'yo o ng iglesia. Sapagkat hindi ka nagpa-practice ng pag-ibig. Walang pag-ibig sa iyong ginagawa. So next, in verse 2, ang sabi po niya, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries, kaya kong maintindihan lahat ng misteryo at ng mga karunungan and all knowledge. And if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Sa Tagalog, at kung magkakaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong paguluhan. Meron kang, sabi niya, kung meron man ang kaloob ng pagsabi ng propesiya, maintindihan lahat ng mysteries, maintindihan ko lahat ng knowledge, at meron akong pananampalataya. No? Kung hindi mo naman ito ipinaglilingkod sa iglesia, sa kapwa mo, hindi mo itinuturo kung ano yung kaalamang meron ka para sa pakikinabangin nila. Bakit? Dahil hindi ka nagpa-practice ng pag-ibig. Hindi wala ka namang pakialam sa kapakanan ng iyong kapwa. No? Hindi mo ito ipinagsisilbi sa kanila. Bagamat ikaw ay may kakayahang magturo, meron kang kaalaman tungkol sa mga mysteries and knowledge of God. At meron kang pananampalataya.
Tandaan niyo po sa James, no, meron pong binabanggit na pananampalataya. Yung pong pananampalatayang walang gawa, ano po yung pananampalatayang walang gawa? Ay patay. Ano? Kasi, sabi, but you do not have love, eh wala akong pakinabang. Ito ang sinasabi niyo. Pero hindi naman po sinasabi dito na pag-ibig lang. So dapat din meron tayong pananampalataya. Hindi naman sinasabi niya na huwag na tayong manampalataya, kundi bumibig lang. Ang sinasabi dito, kung meron ka mang pananampalataya, buong pananampalataya na kaya mong mapalipat ng mga mundo. Pero ang pananampalataya mo walang gawa, walang pag-ibig, eh walang paguluhan. Yun po ang sinasabi niya. Sa verse 3 po, sabi niya po, ito naman po, tungkol doon sa mga tao merong, kahit pa paano merong mga kinakamtang yaman o may kaya. Sabi niya, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Sa Tagalog, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, kapag wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Diba? Ano ba yung intention mo? Ano ba yung motibo mo? Kahit ibigay mo pa lahat ng iyong tinatangkilik, eh ang motibo mo naman para makapagyabang. Para may pagmalaki ko yung sarili ko, na mas malaki yung binibigay ko kaysa sa inyo. Kahit sunugin niyo pa, katawan ko ang sabi na Apostol Pablo. Kung walang pag-ibig, walang pakinabang, wala kayong papakinabangan sa akin. Kahit ano pa yung ibigay ko mo. At ibigay ko man ang lahat. Kung ang motibo ko naman, ang intensyon ko sa puso ko, wala akong pag-ibig, kundi para makapagyabang at maipagmalaki yung aking sarili. So, meron nga mga nagbibigay, meron kasi kung mga nagbibigay. Nagbibigay para ipakita, para magpakita ang tao. O di naman kaya nagbibigay para ipagmalaki. Di naman kaya nagbibigay para isumbat sa iyo pagkatapos kayo nagbibigay. At sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung walang pag-ibig, walang pakikinabangin sa mga ito. Kaya po, in verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kasi po, pansinin niyo yung mga binasa natin, unang-una, kaya mong makapagsalita ng iba't ibang wika, wala kang pag-ibig. Kulang. Kaya mong maintindihan ang lahat ng mga mysteries and knowledge. Meron kang buong pananampalataya, wala kang pag-ibig. Nagkukulang. Kaya mong ibigay ang lahat ng iyong tinatangkilik at willing kang i-offer mo yung buhay o isunugin. Ngunit wala kang pag-ibig. Nagkukulang. Kaya po, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kailangan po na may kaakibat na pag-ibig sa ating ginagawa. Ang sabi po dyan, kahit maging mga hula ay makatatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. Ang hula, ang mga wika at ang mga kaalaman, matatapos at mawawala. Matatapos po ba yan o mawawala? Ang sabi po dito, titigil yan. Yung mga hula, matatapos yan. Ang mga wika, titigil. At ang mga kaalaman ay mawawala. Kung ang mga bagay na ito ay mawawala, hindi permanente. Darating ang araw, dumating na nga po talaga kung nawala po nga yung mga kaloob na ito. Kung mga bagay nito ay nawala, ano anya? Ang nananatili. Yun ang sunod na tanong mo dyan. Kaya tuloy po natin ang pagbasa sa verse 13. Datapot ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.